Welcome back mga ka-TV. And for today's video, tatalakayin natin kung ano ba ang naganap sa Chapter 1 ng Blue Lock. At kung bago ka lang sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa susunod na video. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Matapos ang pagkatalo ng pambansang koponan ng Hapon sa 2018 World Cup, kung saan sila ay nakarating sa top 16 at ngayon ay may ginaganap na pulong sa Union ng Football ng mga Hapon. Ang isang bagong membro na tinatawag na Andre Terry ang siyang namungkay ng isang plano upang mapabuti ang performance ng Japan sa World Cup. Sumagot si Presidente Hirotoshi Muratsuta na ang kanilang kita ay patuloy na maganda at itinuturing na negosyo lamang ang football. Ipinapayo niya ang idea na kumuha ng dayuhang coach upang magdulot ng bagong sikla sa koponan, kasama ng mga manlalaro mula sa Hapon. Sa kanyang pananaw, sa ilalim ng kondisyon na ipanatili nila ang tatak ng pambansang koponan ng Hapon, naniniwala siyang patuloy nilang maipagkakamit ang malaking kita. Nananatiling tahimik si Andre bilang tugon sa mungkahi na ito. Si Muratsuta ay sumunod at tinanong si Andre kung ano ang gagawin kung pagbabago ay makakaapekto sa kita. Sinabi pa niya na dapat mas pinahalagan ang kasalukuyang sitwasyon at simple lang ito. Pagkatapos, nagtagkang magbiro ang presidente sa kanyang mga kasamahang membro kung naaalala ba nila si Usim dahil naaalala niya ito nang magitin niya ang salitang simple. Nagkaroon ng kalokohan ang iba pang membro ng asosasyon. Narinig ang tugon ng presidente, ibinukas ni Andre Terry na kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, hindi kailanman mananalo ang Japan sa World Cup. Pinagtawanan siya ng presidente at tinanong kung totoong naniniwala siyang kaya ng Japan na manalo sa World Cup. Sumagot si Andre Terry na oo, at ito ang kanyang pangarap para sa Japan na magwagi sa World Cup. Pagkatapos, inihayag niya ang isang plano na may layuning lumikha ng pinakamahusay na manlalaro na magdadala sa Japan sa kanilang unang World Cup at inulunsad si Jinpachi Igo bilang coach upang buuin ang pundasyon ng kasalukuyang pambansang koponan ng Hapon. Sa ngayon, ang pambansang kwalifikasyon ng mataas na paaralan sa football ay nagaganap sa pagitan ng Ichinan High School at Mutsukaze High School, kung saan ang kasalukuyang score ay 0-1. Si Uichi Isagi ang may hawak ng bola. Nagmuni-muni kung itutuloy ba niya ang pagpasa o siya mismo ang maglalagay ng goal. Naging desisyon niyang ipasa ang bola sa kanyang kasamahan na si Tama, ngunit hindi ito nagtagumpay na magpakatala ng goal. Ang kabilang paaralan ay nagkaroon ng counter-attack na pinamumunuan ni Ryosuke Kira. Nagawa niyang magtala ng goal. Nagiging 0-2 ang score na nagpabor sa kanilang koponan. Humingi ng paumanin si Tama sa kanyang koponan dahil sa kanyang hindi pagkamit ng goal. Sa kabilang banda, in-interview si Kira tungkol sa kanyang naramdaman sa pagkakataon na maglaro para sa pambansang koponan ng U18 ng Japan. Sumagot si Kira, ang layunin niya ay manalo sa pambansang kompetisyon kasama ang kanyang koponan. At sinabi niyang ang dahilan sa kanyang tagumpay ay ang pagkakaroon ng isang magaling na koponan na maaari niyang makapagkatiwalaan. Nagbigay ng kanyang pahayag ang coach ni Isagi para sa kanilang koponan. Sa kanilang pagkatalo, labis na nasaktan ang coach at umiyak ng habang nagbibigay ng payo sa kanyang mga manlalaro na aalahanin ang pagkatalo. Ngunit huwag itong isipin na walang halaga. Sa halip, dapat itong aalahanin. Pagkatapos, ipinahayag niya na ang kanyang koponan ay patuloy na ang pinakamahusay sa Japan. Ngunit, sa isipan ni Isagi, sila ay isang koponan na nauntol na lamang ang pagkakarating sa pabansang kompetisyon. Pagkatapos ng laro, habang papauwi si Isagi, bigla niyang naalala si Noel Noah at sinabing sa kanyang sarili na hindi siya magiging isang dakilang bayani tulad nito. Naalala niya ang kanyang kabataan na pinapanood niya si Noel Noah at naging inspirasyon sa kanya na maglaro ng football. Iniisip niya kung ano ang nangyari kung siya ang tumira ng bola, paano magbabago ang kanyang kapalaran.
Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang sarili na walang kabuluhan ang mga what if sa football na hindi sila natalo dahil pinili niya ang pagsasamahan ng koponan. Inalala niya ang football ay isang laro na nilalaro ng 11 tao. Pagkatapos, sumigaw at umiyak siya dahil nais niyang manalo. Pagdating ni Isagi sa kanilang bahay, sinabihan siya ng kanyang ina na may natanggap siyang sulat mula sa Japan Football Association para sa Player Improvement Project. Kinabukasan, dumating si Isagi sa gusali ng Japan Football Union at natagpuan si Kira. Sinabi ni Kira kay Isagi na naalala niya ito dahil magaling itong malalaro at may impresibong pag-unawa sa laro at mataas na football IQ. Pagbukas ng pinto, nakakita sila ng maraming malalaro na nag-aantay din sa lugar. Isang lalaki ang simula ng kanyang pagsasalita at sinabi sa mga manlalaro na sila ay napili batay sa kanyang mga kriteria at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Jinpachi Igo. Inihayag niya na ang kanyang tungkulin ay gawing isang kupunan ang Japan na kayang manalo sa World Cup. Sinabi niya na bubuo siya ng pinakamahusay na striker sa mundo mula sa 300 U18 forwards na kanyang pinili. At upang maisakatuparan ito, nilikha ang Blue Lock Facility. Inihayag niya rin na lahat ng malalaro ay maninirahan sa gusali at susunod sa kanyang regulation na maghigpit at ito na ang kanilang huling karera. Pinagtibay pa ni Igo na kung mayroong makatalo sa lahat ng 299 manlalaro ay magiging huling natitirang manlalaro. Siya ay magiging pinakamahusay na striker sa mundo. Nalula sa sinabi ni Igo, sinabi ni Kira na ang kanilang kasalukuyang kupunan ay ang kanilang prioridad at hindi niya matanggap ang mga kondisyong nabanggit. Sumang-ayon ang lahat ng iba pang mga manlalaro. Pagkatapos, sinagot ni Igo at tinanong ang mga manlalaro kung mas gugustuhin ba nilang maging kampiyon sa high school kaysa maging pinakamahusay na striker sa mundo. Sinabi niya sa mga manlalaro na nakakarima rin siya sa tingin na hinaharap ng Japan na nasa kanilang mga kamay. Maaaring maging pinakamahusay ang Japan sa organisasyon sa football, ngunit sa lahat ng iba, sila ay pangalawang uri lamang. Tinanong ni Igo sa mga manlalaro kung ano ang ibig sabihin para sa kanila ang football. Isang laro kung saan sinusubukan mo magtala ng goal sa isang kupunan ng 11 manlalaro at sinabi niya ang ganitong pag-iisip ay mali. Inihayag niya ang football ay isang laro tungkol sa pagtatala ng mga goal kahit na ito ay kapinsalaan ng inyong kasamahan. Ang pinakamahusay na manlalaro ay ang isa na nagtatala ng pinakamaraming goals. Sumagot si Kira at ang sinabi ni Eigo ay nakakasuklam sa mga manlalarong tulad ni na Honda, Kagawa at iba pa na bumubuo ng pambansang kupunan ng Japan. At ang halaga ng pagsamahan ng kupunan ay pareho-pareho para sa kanila. Si Igo ay patuloy na nilalait ang nabanggit na manlalaro na hindi pa nananalo ng isang World Cup. Pagkatapos, binanggit niya sina Noel Noah, Eric Cantona at Pelé bilang mga revolusyonaryong striker. Ngunit ang mga taong ito ay kilala sa kanilang egoismo na hindi na nararanasan ng Japan. Itananghal niya ang isang senaryo kung saan nakasalalay ang pag-asa ng buong Japan sa kanilang mga balikat. Sinabi niya na kung nais nila magkaroon ng matinding egoismo, kailangan nilang pumasok sa pintuan at ipinahayag niya na ang football ay isang laro upang palakasin ang mga manlalaro bilang mga striker at isipin na ang lahat ng sumusuporta sa kanila at tinatawag sa kanila na itapon ang kanilang pagkaraniwang kaisipan dahil sa football sila ay mga bituin. Matapos marinig ang mga salita ni Igo na nagpanginig kay Yuichi o Isagi, nagpasya siyang pumasok sa pintuan. Sa pagkalito, sumunod din ang mga iba pang manlalaro sa pagtawid sa pintuan na may pangarap na maging pinakamahusay na striker. Pagkatapos nito, nakipag-usap si Andre kay Jinpachi at sinabi sa kanya na susundan niya ang bawat utos nito at iiwan ang kinabukasan ng football ng Japan sa kanyang mga kamay. Ngumiti si Jinpachi at sinabi na ito ang magiging mahalagang yugto sa football. At dyan nagtatapos ang Chapter 1 ng Blue Lock. Salamat sa pakikinig at panunood. At kung bago ka lang sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa susunod na chapter. Salamat and goodbye.